Iniiwasan ko na nga rin palang highlights na ginawa natin kanina sa outline para hindi na siya mahirap ayusin mamaya. Tapos isinusunod ko naman yung puti ng mata natin. Kailangan kasi na malagyan din siya ng shadow tapos shading para mas magmukha siyang realistic. Para sa skin tone naman, light lang yung strokes na gagawin natin. Tapos gagamit ako ng tissue para mag-blend. Sinunod ko na nga rin pala yung eyebrows. Randomness is the key para mas realistic siya tingnan. So wag kayo masyadong strict sa direction ng buhok. Makikita nyo na basta-basta na lang yung paglalagay ko ng lapis. Dati naniniwala pa ako dun sa mga tutorial sa YouTube na kailangan daw cross-hatching tapos paikot. Pero minsan hindi siya applicable. Pag may gusto ka lang na ma-achieve na specific na texture, saka mo lang siya dapat gawin. Iba talaga pag meron kang kompletong gamit, pero it shouldn't restrict you from starting your artistic journey. Kaya kunin mo na yung pinakamalapit na lapis dyan sa'yo, tapos magsimula ka na mag-drawing. Yun lang, bye-bye!